May nakitang paraan ng DICT para hindi na makalusot ang mga peking larawan sa SIM card registration. Kailangan ng mag-live selfie ang mga magpaparehistro. Nasa sentro ng balita si Daniel Manalastas. Sino ba makakalimot sa eksenang ito sa pagdinig sa Senado kung saan ang picture ng nakangiting matching lumabas na umubra sa SIM card registration. Pero sa budget hearing kahapon ng panukalang budget ng DICT para sa susunod na taon, siniguro ng NTC na matutugunan na yan. Ang solusyon, live selfie. The memorandum order was issued after consultation po with these agencies and the stakeholders. So they also provided their inputs on how to address the issue. Sa mga panloloko naman o scam tulad ng love scam, crypto scam at marami pang iba, mukhang bilang na rin ang oras nila dahil sa programa ng DICT na e-Know Your Client System o eKYC. Maganda niyan, pati SIM card registration, mareresolba na rin umano nito. The telco started with a clean slate, but now it's a dirty slate. No? So you have to clean up the dirty slate. No? But that takes time. Kahit po na mag-pretend ka doon or unggoy ang iligay or kung anong mukha, pero kapag hindi talaga ikaw yung may-ari ng information na yon. So ganito po kasing algorithm po nung eKYC. First, it will validate if you have that data. Ayon sa DICT, kaya maraming problema sa Pilipinas pagdating sa mga scam o panluloko ay sa registration pa lang ay pumapalpak na. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center naman, ibinunyag ang problema hinggil sa OSAEC o Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. At sa kasamaang palad, number 2 umano ang Pilipinas sa buong mundo ayon sa CICC. Ayon sa ahensya, tinutugunan nila ang problemang ito at nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya maging sa ibang bansa. Ibig sabihin po niyan, yung mga magulang at saka yung mga kapitbahay, mga kapatid, pinapakita nila yung alam nyo na ng mga bata online para kumita. Daniel Manalastas para sa Bayan.